Yun, ano ba? Ang masasabi ko dun sa aral na maganda, no, na maganda talaga kasi may mga Biblia. Yun nga, huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. Kaya kung titignan natin sa panahon ngayon, maraming nagsisigit sa mga bagay na nasusulat o kulang man. Para bang hindi nga sumusunod sa aral ng Panginoon. So yung sinasabi ng banal na kasulatan, although sinabi ni Brother Eli yung kasi yung sinabi niya, nagagaling yun sa kasulatan. Hindi mo yun masasabi na mapabulaanan kasi pag sinabi mo na bulaan si Brother Eli, yung sinasabi niya sa Biblia, parang pinabubulaan mo na rin. So yun nga, ating susuriin. Maganda yung ano niya, yung mga paliwanag niya, totoo naman. Wala naman niya mababasa na yung sinasabi niya Angelica ba yun? Mga ano, wala naman tayo dun o nga naman wala nga kasi nakalagay dun Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So Iglesia sa mga tuwid, Iglesia ng Diyos yun. Yung kay Kristo is sa Iglesia din ng Diyos yun. Ano, parang the best talaga kung ating ano, maganda talaga eh. Maganda yung sinasabi niya. Yung iba, wala parang yun, wala sa iba. Puro lang sa kanila, walang kwenta. Puro lang ano, walang sablay-sablay. Konti lang oras. Sana yung Katoliko diyan, sablay rin. Ayun siya, sablay din. Lahat yan, puro sablay yan. Yun talaga. Wala hindi na wala yung sabi ni Pablo eh, wag magsigit, nagsigit sila eh. Ayun, tama naman lahat ng sinabi niya, no? Makikita sa rehistro kung sino founder. Kapag may founder ang isang iglesia, peke. So basahin natin sa SEC registered ng MCGI, non-stop non-profit religious organization in the Philippines, officially registered under name on January 13, 2004 and led by the late overall servant Eli Soriano. Key details: MCGI SEC registration founder Eli Soriano. So sa makatuwid yung pinang-uusig niya doon sa mga nakarehistro gaya ng Iglesia ni Cristo, SDA, parehas lang sila. Walang pinagkaiba yan, no? Nakarehistro din, no? Founder Eliseo Eli Soriano. Registration history: 1980 initially registered as mga kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. O di kung ano yung argumento niya, sa poll din sa kanya. At sinabi ng isang fanatic na ligaw na attorney na nagdadagdag daw na nasusulat, nakalagay sa Biblia, mabuti sa babae ang mababok, dinagdagan, wag daw magpagupit. Tapos yung sa unang Timoteo na nakasulat na manahimik ang babae, kasi hindi alam ang historical context na para yun dun sa iglesia na yun, kasi nga ang kultura ng Hudyo noon, ang mga babae hindi pinapayagang mag-aral. Pero hindi sinasabing wag mangaral, oh, 'di ba? Dagdag. So doon mo malalaman talaga pag sulpot, galit 'yan sa mga sulpot din. 'Di ba? Tinitira niya yung iglesia ni Cristo, nakarehistro daw under pangalan ni Felix Manalo. Yan nakalagay din, no? MCGI SEC registration founder Eliseo Eli Soriano. So parehas lang. 'Di ba? Sila yung mga dumuduranan na nakatingala. Pag bumagsak yung dura, bagsak din sa mukha nila. Kaya yan ang mga sulpot sa sulpot lang yan naglalaban na yan. Kain na ako, sige kayo na. Grabe no, nandito na naman tayo sa mga MCGI na porque ginagamit nila yung Biblia parang pinapalabas nila pag tinutulan sila bawal. Hindi naman lahat ng gumagamit ng Biblia ay tama. Nga si Eli Soriano nga bro, malinaw naman na yung mga binabato niya sa kalaban niya, tumatama din sa kanya.
Kagaya ng binanggit ni Brother Aaron, ano. Tapos yung mga sinasabi nilang misquoted na sa Bible na wag hihigit sa mga nangasusulat, kung tutuusin, buo na ba ang New Testament nung panahon na sinabi nila yan at mini-misquote nyo na ganun? Ibig sabihin yung mga traditional na hindi naman din lahat na isulat, bawal nang ipagpatuloy ng mga tao kasi higit yun sa mga nakasulat. Talaga namang kontrahan ang laban ni ang aral ni Bro Eli, no. Tapos yung mga nagna-name ng mga church na yan, o di ba, fellowship, yung MCGI hindi din naman yung written letra por letra sa Biblia. MCGI international pa. Nagpalit-palit pa ng pangalan kasi hindi sigurado sa pangalan. Ibig sabihin, unbiblical, walang kasiguraduhan sa pagpapangalan. Hindi kami galit, no bro. Pabago-bago ng pangalan, walang kasiguraduhan. Tapos inamin pa na ang inaaniban na iglesia ay hindi true church. Isipin mo yon. O syempre, hindi yan misquotation. Ano? Inamin, pag-amin na hindi kayo ang true church. O. Kaya malinaw bro. Okay naman, tanggap naman namin na totoo talaga ang sinasabi ni Eli Soriano. No? They are not the true church. Wala silang inaniban kahit na mga miyembro. Hindi nila kilala ang mga tunay na miyembro. Oh. Sabihin nyo nga sa akin kung may mga nakakilala pa sa tunay na iglesia. Hindi nila mahanap kung sino-sino yung mga yon. Kanino sila umanib sa Biblia. Oh. Sinong nag-ordain sa kanila? Sinong nagpasali sa kanila? Oh, di ba? Malinaw bro, walang aral lang, walang kwenta ang aral nyo. Ayan. Yung teaching ni Brother Eli, tama po yun. Kasi Biblia ang kanyang tinuturo. Pero hindi naman siya nagpapatutuon na siya yung tinutukoy. Kaya nung may nakadebate siya na ROG, yung matanda, di ko kilala yun, hinamon niya si Brother Eli na sabi niya, patutunayan ko sa iyo ng mga anak ng Diyos hindi nagkakasala. Sabi. Dali nakapatch in kasi tayo doon sa kila Bexana, kila Ismail. Mga kapatid, nagpapayag lang ako dito sa Viewerista, no? I-mute nyo na lang ako kung mayroon kayong pinag-uusapan. Nagsasalita lang ako. Ngayon, ang aral ni Brother Eli, tama. Bakit siya maraming nakuhang mga panatiko, mga religious na tungkol sa galing ng isang taong mangaral ng Bible? Kasi si Brother Eli, charismatic. Mayroon siyang power, katulad ni Manalo. Hindi ka pwedeng maging pinuno, katulad ni Hitler. Bakit si Hitler, napaniwala niya, nakuha niya yung power ng Germany at siya ngayon ang sinusunod at maraming pinapatay? Bakit? May power. Si Brother Eli may power din. May power. Kaya itinuro niya ang pagka-Diyos. At sabi ni Brother Eli, nung tinanong siya, hindi ako yan. May mga Diyos, sabi niya. Kaya ang itinuturo ni
Bro, nagligo pa bro. Sensya na. Ibalik mo ako mamaya. Bro, view, paki-off. Ligo ako bro. Okay, yun na. Salamat sa Diyos sa pagkakataon makarinig ng tunay at dalisay na aral sa pamamagitan ni kapatid ni Eli. Tanungin nyo ngayon ang inyong sarili sa mga kinaaniban nyo. Yung mga leader ba namin, ganito ba kung mangaral? May mga batayan ba? Maya-maya, letra por letra na nababasa? Yung mga tinuturo ba ng mga ngaral nyo? Tanungin niyo sarili nyo. Ganito ba siya mangaral? Yung talagang nakabase sa Biblia, hindi utos ng tao, yung mga sinasabi ng mga ngaral ninyo, pag-aralan din ninyo. Ikumpara nyo si Brother Eli sa mga ngaral nyo. Wag kayong maging pride kung saan man kayo naroon. Kasi utos naman sa Biblia, magsuri eh. Inaanyayaan namin kayong magsuri. Hindi naman ibig sabihin, pag inanyayahan namin kayong magsuri sa MCGI, may obligasyon na kayong umanib. Hindi po. Kumbaga, para matagdagan lang ang inyong mga kaalaman, malay nyo, yung mga katanungan na tanong nyo sa inyong puso, sa inyong sarili, malalaman nyo yung kasagutan sa pamagitan ng pagkikinig ng doktrina ng Panginoong Yesukristo sa pamagitan ng MCGI. Ang pag-aanyaya po namin sa lahat po na lokal ng MCGI, buong mundo po ito, kung saan man kayo nandun po ang MCGI. Okay, salamat sa Diyos. Meron pa palang oras. Ang pamantayan po ng mga taong hindi po nakikinig kay Brother Eli, lalo na ang kanyang mga sinasabi, ay base naman sa Biblia. Basa naman tayo ng talata, base dun sa 1:8:47. Ang sabi dun sa nasusulat, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Si Brother Eli, sinasabi niya salita ng Diyos eh. Ngayon, kung ayaw nyo makinig, ayun ang sagot. Ano sabi? Ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos, ang hindi sa Diyos hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Okay, salamat po ulit. Pag-ibig, kapayapaan. Okay, magandang hapon ano. Ah, wala naman po tayong wala naman po tayong tutol kung sa Biblia manggagaling yung inaaral o ipinangangaral ni kapatid na Soriano. Yung problema lang dyan is authorized ba siya? Kasi hindi pwede sabihin natin na kung yung isang tao nangangaral at hindi rin wala rin sa Biblia na kahit na sino pwedeng mangaral kung walang otoridad. So saan galing yung authority niya? Kung sa Biblia siya nagbabase sa panahon na pabalik doon sa mga apostol, sino yung mga membro ng mga ngaral o ng iglesia na nagtuturo sa kanya na gano'n yung dapat ipangaral mo ito.
ito yung ah, ipangaral mo doon sa Old Testament, New Testament. So, lalabas na kahit na sino pwede magturo na wala ng authority. Walang authority. O sabihin naman ako sa Holy Spirit daw. So, mayroon kasi tayong tinatawag na Ayun, sabi, yung nagtuturo daw, no? Tama rin sinabi nung una ay yung sinundan ko. Ano ba authority ni Bad Eli? Wala. Tanong ko nga kay mabuting gawa. Mabuting gawa, gusto mo bang maging Diyos? Ayan. Sabi ni Brad Eli yan eh, mga kapatid, masama ba maging Diyos ang tao? O basa? O. Ang dinata na salita ay mga Diyos. Kaya mga kapatid, kung sino man ang ayaw maniwala na pwede sila maging Diyos, gago. Ayan, sabi ni Brad Eli yan ha. Si Brad Eli may sabi yan. Pero si Mabuting Gawa, nung tinanong namin, alanganin yung pananampalataya niya. So ibig sabihin, ayaw niya maging Diyos. Ayaw sumunod sa puno niya. Ang tanong, banal ba si Brad Eli? Yung pumapasok ba sa bibig ni Brad Eli, banal? At yung lumalabas sa bibig niya, banal? So, paano siya magiging guro kung ano-ano sinusubo, di ba? So, doon pa lang, sablay na. Siguro pwede siya mangaral, panahon ng Sodoma at Gomora, yun. Pwede yun. Pero sa panahon natin, malabo. Kasi nga, namatay siya. Inabutan siya ng kamatayan niya. Saan? Sa threesome. Inatake sa puso. Paano? Kung ano-ano sinusubo, masyado matakaw kahit maulawan. Sige pa rin ang subo. Ayan. Paano magiging guro ang isang taga-subo? 'Di ba? Ang sugong na pasubo. Sa puwet lumabas, sa puwet pumasok, tapos isusubo. Wow, kadiri. Yan ba ang sugo? Kaya nga questionable ang pagiging sugo. Kasi sino nagbautismo sa kanya? Ang samahan niya, nag-iba. 'Di ba? Kaya mabuting gawa, mag-ROG ka na. Legit. Ayan, maraming salamat, no. Tama po si Kuya Heroes and si Restoration. Kasi ang pagbabasa ng Biblia, lahat naman pwede magbasa ng Biblia. Kasi kung ang nangangaral, puro lang pagbabasa, para lang tayo nakikinig ng audio Bible, no? So, tama po si Kuya Heroes. Mag-ROG ka, no? Mabuting gawa. Dahil ang ROG ay hindi lang naka-audio Bible, kundi kami mismo ang living Bible, no? Kung makikita nyo naman mga Diyos, kasi sabi sa John 10:34-35, ang dinatnan ng salita ay mga Diyos at ang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos ay mga Diyos. Kaya ang tanging pwede lamang pong mangaral ay ang mga Diyos at walang iba kundi ang ROG. No, kasi kung hindi ka ROG, nonsense ang iyong pagtuturo. Magkakaroon ng kalikuan, mga pagpapasinungaling sa nakasulat. No, bigyan natin ng buhay ang salita. Bigyan natin ng buhay ang mga nakasulat. Ang sino mang hindi nagpapahayag na ang salita ay nariparitong nasa laman ay mga antikristo. So paano yun mangyayari? Kapag ikaw ay tumangging, ikaw ay Diyos, anak ng kataas-taasan, ikaw ay antikristo. Dahil paano mo mapapatunayan na ang salita ay naging laman kung ikaw mismong namumuhay dito sa lupa ay hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tandaan, lahat pwedeng magbasa, pero hindi lahat nabibigyan ng buhay ang bawat salita na nakasulat sapagkat nagbabasa kayo sa titik, hindi sa puso na isinulat ng ating Panginoon. Oh, hello. Salamat sa time mo. So, si Soriano, ako nagsuri din. Meron talaga siyang biblical na
pointers na tama, tulad sa OSAS, mali yung OSAS, yung 10%, yung rebulto sa Biblia, may mga correct siya. However, you want to deny it, biblical din talaga yun. Yung RJ, kasi maliit lang yung time, bilis nito. Yung RJ, hindi ko masyadong ini-inquest yung RJ kasi biktima nga lang talaga yan sa born again and baptist na nagturo sa OSAS. OSAS, kahit anong gawin mo, wala ka ng kasalanan. So, parang upgraded version lang yung ROJ sa OSAS. Kaya naawa ko sa kanila, maawa din ng Diyos sa kanila na biktima. Na dapat tumigil na yung born again sa kalokohan ng OSAS. I do agree nga sa Soriano, may mga issues. Iisa din nga yung hadlang kaya hindi ako nag-MCGI. No, however, if totoo ba yun na hindi, regardless, mayroon namang biblical na nasulat at yun ay tatanggapin natin. Si Christ ang leader natin lagi. Kaya pwede tayo mag-critique kay Serrano kasi hindi naman siya perfect. Kung nakita niyo yung Serrano nga hindi niya sinulat, huwag natin natanggapin. So last na 30 seconds, i-dedicate ko sa RJ. Yung RJ talaga ang biktima, kawawa. Born again, ang resulta yan, mali-mali kasi yung turo nila. Puro lang 10% inisip. Pera sa kaban, 10%. Malaki na yung 10% sa minimum wage, tapos may 500 members ka. Born again, tigilan niyo yung usas. Mawawala yung kaligtasan nyo. Kung patuloy kayo, simplang-simplang sa pagbasa ng Bible. Ang resulta na yung ROJ. Salamat. Maraming salamat sa Diyos.
Okay, bro Hoss, unang-una maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon mai-play mo yung mga aral na tinuturo ni kapatid ni Eli. Makinig lang po tayo mga kapatid sa mga aral ni Brother Eli. Di po tayo maliligaw. Lahat naman po ng turo niya, alam naman natin. Nakikita naman natin may mga basehan siyang sinasabi, mga binabasa. Wag lang po ninyong ano yung puso nyo. Wag lang kayo magmatigas. May awa ang Diyos, maliliwanagan din kayo. Kami, nag-aanyaya kami po. Ano naman to yung pag-aanyaya namin, salita ng Panginoong Jesucristo eh. Kung talagang kay Kristo po kayo, magkinig kayo. Pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun pong pag-aanyaya namin. Wala naman kayong obligasyon umanib eh. Ang layo nilang po namin na matutunan nyo yung mga bagay na hindi nyo pa natutunan. Katulad ngayon, yung paksa na pinapakinig natin ngayon. Isipin nyo, kung sa 7-day Adventist ka, aral doon, 6,000 years pa lang ang mundo. Pero ngayon, napatunayan ni Brother Eli na maling-maling aral yun. Kaya pagpatuloy lang po natin yung pagkikinig. Pag nakinig po tayo, buksan po natin ang ating puso at isip. May awa ang Diyos, maliliwanagan din po natin. Nasa kalsada po, kaya medyo maingay eh. Sana, sa bagay, sabi nga sa Biblia, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Pagka sa Diyos ka, makikinig ka talaga doon sa kanyang mga salita. At meron naman talaga siyang bibigyan ng yung mga ngaral eh, para na pakinggan natin dito sa lupa. Hindi naman kasi magsasalita ang Panginoong Jesucristo mula sa langit. Meron siyang susuguin mga ngaral. Para sa amin, ang sinugo niya, wala namang iba kundi si kapatid na Eli para sa amin para sa inyo, nasa inyo yun. At saka unang-una, ang daming umaatake sa kanya eh. Bakit kaya inaatake, no? Unang-una, may basya naman sinasabi niya. Bagay, nakasulat din naman sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y pinag-usig, kayo rin usigin. Salamat sa Diyos. Salamat bro, Biwiristan, no, sa pagkakataon. Actually, dito pa lang makikita na natin yung kontra-kontrahang salita ni Brad Eli, ano. Kanina nung nag-coach siya dun sa na sinabi niya na sumpain ang tumitiwala sa tao. Pero itong mga natuklasan sa siyensya, kaninong aral? Kanino sila tumitiwala? Sa siyensya, malinaw naman, ibig sabihin din nun, pati yung salita ni Brad Eli, hindi rin katiwa-tiwala kasi nagko-quote siya ng mga ganun salita eh. Ibig sabihin, tao siya eh. Hindi naman siya anghel, hindi naman siya Diyos. O di ba malinaw bro na talagang magkokontrahan at magbabanggaan. Marami pang instances na napaliwanag ng science, sa ibang mga video niya actually, talagang tinututulan niya rin ang siyensya. Ngayon, kontra-kontra yung mga salita talaga ni Brad Eli, even yung Big Bang, parang hindi sila convinced diyan kahit na anong gawin natin talagang kontrahan usually sa mga aral nila. Kasi misquoted talaga. Lagi silang ginagamit ng Biblia para labanan yung mga interpretation ng mga kung sino-sinong sekta, even Catholic, nilalabanan nila yung interpretation. Gamit din ng Biblia. Para sa amin, yun na lang yung pinakaalas nila, sumpain ang tumitiwala sa tao without taking it in context. Ayan, pero yan, naniniwala naman sila sa science, which is discoveries ng tao. Naniniwala sila kay Brad Eli na nagsasalita ng Biblia, which is galing saan? Sa tao. Taong nagsasalita. Ayan, ayun ang gusto kong masagot kung paano nila aalisin yung inconsistency. Na naniniwala rin naman pala sila sa tao at nagtitiwala din. Lalo na sa mga magulang nila din. Ayan. Medyo inconsistency sa aral nila. Time. Okay. Unang-una dyan sa sabi ni kapatid na Eli na 200 taon, yung natuklasan na ano ba yun? Kalansay. So, kung 200 taon since sa Bible nagsasabi na 6,000 years pa lang yung mundo, patriarchal dispensation, Mosaical until Christian dispensation, sino yung taong yun na 200 taon? 200 taon.
Kaya sa mga encyclopedia, oh, yung tawag dyan is theory. O, yung mga theory, ah, pinapasok doon yung million years o 200 taon. Kasi doon nila isisingit yung theory nila sa million years kasi hindi nila maipasok dyan sa 6,000 years na biblical timeline dahil kung 2 taon tapos natuklasan doon sa panahon ng mga patriarka, so lalabas na 3,000 o 4,000 years o 5,000 years pa lang yung kalansay na yon. Kaya isiningit yung 200 taon. So sa tao na yon, hindi na yon siya biblical. Para lang ikwento sa mga tao at magkaroon siguro ng papresko at makabiktima ng mga walang kamuwang-muwang. So yun lang, thank you. Ayan. Yan, salamat ano. Meron din ako napakinggan sa katuruan ni Brother Eli na yung turo niya ay sa ROG nagaganap. No, yung pangangaral niya ay sa mga righteousness nagaganap. Ano yun? Yung pagiging pagka-Diyos. Hindi ko alam kung yung turo niya ay pinaniwalaan ng kanyang miyembro o hindi. Pero sa amin na araw, naganap yung kanyang pagiging ang dinatna ng salita ng Diyos ay mga Diyos. Ngayon, yung katuruan niya yun, no? Sabi ko, may turo pala si Brother Eli na ganun. Akala ko, sa mga ROG lang. Yun pala sila, meron din. Ang hindi ko lang alam, kung yung kanilang pinuno ay kanilang pinaniniwalaan o kinokontraban nila yung iniaral ni Brother Eli. No? Hindi ko alam kung kinokontra nila yun o pinaniniwalaan din nila kasi minarinig ako minsan doon sa kanilang miyembro, merong naniniwala at meron ding hindi. So hindi fully na isa sila na sa nakikinig doon sa kanilang pinuno, sa kanilang sugo, no? Pero dapat ang alam ko kung ano yung sinasabi ng pinuno, inaaral din nila ng mga miyembro, no? At tama naman na dapat suriin yung mga aral kasi ganyan yung Berean. Tingnan mo kung nasa Biblia talaga yun, yung inaaral niya, no? So, yun lang ang sa akin, no? Salamat. Salamat, no? So, direct to the point. Ito yung palpak ni Soriano, malis si Soriano, mga billions of years talaga. Napatunayan na sa science kasi yung galaxies nag-wind up too fast kung billions of years sana wala ng universe. Konti lang yung supernova, yung comets nag-degrade yung madali lang, may blue stars tayo at red stars na dapat billions of years hindi na yan nag-exist. Walang enough mud sa seafloor, wala masyadong asin sa dagat. Magnetic field natin nag-decrease. So kung mag-pass tayo, dapat walang life. So ang dami pang ebidensya niya, no? Actually, kontra din siya sa Biblia. Sa Romans 5:12, where yung pumasok yung tao, doon nagsimula yung kamatayan. Ngayon, if billions of years na pala namatay yung dinosaurs before yung si Adam, ando na pala yung kasalanan. So, simplang talaga si Soriano doon. Katunayan pa nga, may dinosaur at paa nga magkasabay ng date. Yung carbon dating po, hanggang 100 years lang yan. Yung millions of years galing yan sa agnostic, hindi yan sa Christian. Sa dinosaurs naman, may mga DNA soft tissues pa tayo. Nga kung sa science talaga, abot pa hanggang 1 million years lang yan. According to sa science, no, ni Dr. Daniel Jensen, Dr. Mortenson, Dr. Georgia Fordham, Dr. Andrew A. Snelling. So, ito yung example talaga nga hindi porket sinabi ng leader, natanggap agad.
simplang talaga dito sa Serrano, malaking simplang, malaking error. Kasi walang alam si Soriano sa science. Kontra-kontra lang. So, aralan natin, no? Dahil sabi ni Soriano, tanggap agad. Yun lang. Salamat sa time. Yan. Sabi kanina ni Friday Cat, special mention. Kasi ang ROG daw ay OSAS. Nagkakasala. Pero ligtas daw. Ang number one enemy ng ROG ang mga born again. Hindi lahat, in general. Na mga lumalaban sa amin. Ligtas na raw sila. Kaya ito si Friday Cat. Napakakitid pala ng utak nito eh. Lagi namin itong kausap. Di niya ba naririnig na ang number one enemy ng Diyos ay ang aral ng OSAS? Once save, always save. Kasi ipinapangako nila ang kaligtasan na hindi naman nila hawak. Pero anong narinig ko kay Friday Cat? Akala ko ito kaibigan eh. Pero naawa daw sa amin. Alam mo, Friday, kung maaawa ka, dapat may nagagawa ka. Ako, hindi ako naaawa sa iyo kasi kaya kitang iligtas. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang mga osas na sinasabi mo, walang kapangyarihang magpatawad ang mga yon. Katulad mo. Kasi kung marunong ka magpatawad, wala kang kasalanan. Yan ang gusto ng Diyos, magpatawaran kayo. Pero anong ginagawa mo, Friday Cat? Chismoso ka. Mali. Pag sinabing chismoso, nagkakalat ng misinformation. Kung may kakalabanin ka, Friday Cat, kalabanin mo na ang lahat. Huwag lang ROG. Sapagkat ang pangalan nito ay ang hiwaga ng pangalan ng Panginoon. Tandaan mo yan, Friday Cat. Tandaan mo, Erap. Ang para sa akin lang, ang Biblia sa akin, may sinabi na lean not on your own understanding. Pero kailangan mo din ang sarili mong pag-unawa sa Biblia para ikay mas mabuti pang gumawa ng isa sa sinasabi sa Biblia. Which is na kung ang tuturuan, kung ikaw ay Kristiyano at tuturuan mo ang iba, turuan mo sila out of respect and kindness, hindi yung masyado tayo nag-aaway sa Biblia. Ako, binabasa ko ang Biblia at ngayon ay nalaman ko na marami din ang iba na ang unawa nila sa ibang Bible verses ay nakakabahala. Pero ako, I lean on my own understanding and on the understanding of others para maunawa ko din ito. So sinabi ni Friday Cat kanina sa kanyang unawa niya yun, kanyang understanding ng iba, understanding niya, understanding ng tao before me. So why not let's just explore each other and teach each other in kindness as said in the Biblia, even though na malapit na ako maging atheista. Why not uphold what good values the Bible wants us to uphold? And even more that even if I am an atheist, I still have uphold my own morals and values. 'Di ba? Bakit di na lang ganun? We don't have to insult others just to argue, and it doesn't help, 'di ba? Kahit ROG ka or born again, dapat respetuhin natin at wag natin insultuhin dahil babalik sa atin yon tenfold. Thank you.